Ako si Danilo at sa edad na 63, hindi ko inakala na ang buong mundo ko, ang buhay na buong pagmamahal kong itinayo, ay magigiba, magkakawatak-watak sa isang ordinaryong umaga lang ng Martes. Nasa loob ako ng isang silid hukuman, isang lugar na kailan may hindi ko naisip na mapupuntahan ko, lalo na sa ganitong kalagayan. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat, may halong amoy ng lumang kahoy na tila ba isumasalamin sa mga nakaraang pagsubok na naganap doon. Mayroon ding bahagyang simoy ng pamatay mikrobyo na para bang sinasadyang linisin ang kapaligiran mula sa lahat ng dumi at kalungkutan. Ngunit hindi nito kayang alisin ang bigat sa aking kalooban. Ang bawat singhot ng hangin ay tila nagdadala ng mas malalim na lungkot sa aking baga. Ang araw na iyon ay nagumpisa ng parang normal, pero sa kaibuturan ng aking puso, mayroon ng isang matinding pangamba. Gabi pa lang, hindi na ako mapakali. Ang bawat tunog sa bahay ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay na masama, isang darating na pagsubok na hindi ko lubos mawari. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko, sinubukan kumbinsihin ang aking sarili na ito ay isa lamang normal na pagdinig. Isang formalidad lamang na kailangan naming pagdaanan para sa formal na paghihiwalay. Subalit, may bumubulong sa aking isipan, isang tinig na nagsasabing, mas malala ito, mas masakit, mas mapanira kaysa sa simpleng paghihiwalay. Ang tiyan ko ay kumulo, parang may kung anong kumakabog-kabog na hindi ko maintindihan. Nang pumasok ako sa korte, ang amoy ng kahoy at disinfectant ay lalong lumakas. Halos nagpapasikip sa aking lalamunan. Ang liwanag na pumapasok mula sa matataas na bintana ay tila malabong malabo. Nagbibigay ng isang madilim at seryosong kulay sa buong silid. Nandoon ang mga upuang kahoy, ang mesa ng huwes, ang mga abogado na naghahanda, at ang mga taong may kaniya-kaniyang kwento ng pagsubok at pagkabigo. Lahat ay tila nagmamasid, naghihintay, at ang bawat titig ay tila tumutunaw sa aking pagkatao. Humakbang ako ng dahan-dahan. Bawat tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila masyadong malakas. Umaalingaw-ngaw sa katahimikan na halos hindi mahagilap. Ang bawat galaw ko ay parang sinusukat, hindi lamang ng mga mata ng mga naroroon, kundi pati na rin ng sarili kong konsensya. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig kahit pilit kong pinipigilan. Ang aking dibdib ay mabigat, parang may nakapatong na bato na ayaw umalis. Ito na iyon. Ang sandaling matagal kong iniiwasan ay hindi ko kailanman matatakasan. Umupo ako sa itinalagang upuan. Malamig ang kahoy, matigas. Totoo, walang emosyon, katulad ng lugar na ito, kung saan ang mga desisyon ay hindi nakabase sa nararamdaman, kundi sa ebidensya, sa katotohanan, o kung minsan, sa kung ano lamang ang kayang patunayan. Sa harap ko, abala ang mga abogado. May nag-aayos ng mga papeles, may nag-uusap ng mahina, may nagbabasa ng mga dokumento na tila ba doon nakasalalay ang kapalaran ng isang tao. At marahil, totoo iyon. Dahil ngayon, ako ang taong iyon. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ilang beses ko na bang hinawakan ang mga kamay na ito habang umiiyak? Ilang beses ko na bang ginamit ang mga ito upang kumapit sa mga bagay na unti-unting nawawala? At ngayon, ang mga kamay na ito ang hahawak sa huling natitirang pag-asa ko. Sa kabilang bahagi ng silid, naroon sila. Tahimik, maayos ang pananamit. Parang walang nangyari, parang hindi nila winasak ang isang buhay. Ang aking buhay. Hindi ko maiwasang tumitig. Hindi dahil gusto ko pa silang kausapin. Hindi dahil may natitira pang damdamin, kundi dahil gusto kong siguraduhin na totoo ito, na ang mga taong minsan kong minahal, pinaniwalaan at ipinaglaban, ay siya ring mga taong tumayo laban sa akin ngayon. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa aking labi. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas, pero alam kong kailangan ko. Handa ka na ba? Mahinang tanong ng aking abogado sa tabi ko. Napalingon ako sa kanya. May kabaitan sa kanyang mga mata, ngunit may halong pag-iingat. Alam niyang hindi ito madali. Alam niyang hindi ito simpleng kaso lamang. Ito ay isang laban na may kasamang emosyon, alaala,
at mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Wala na akong ibang pagpipilian, sagot ko. Mahina ngunit buo. Tumango siya. At sa simpleng galaw na iyon, parang may konting lakas na dumaloy sa akin. Unti-unting napuno ang silid. May mga taong pumasok, umupo sa likuran, at nagsimulang magbulungan. May mga matang mausisa, may mga mukhang walang pakialam, at may ilan na tila nakikiramay. Ngunit sa huli, iisa lang ang mahalaga. Ang katotohanan. Biglang tumahimik ang buong silid. Pumasok ang huwes. Lahat ay tumayo. Sumunod ako, kahit bahagyang nanlalambot ang aking tuhod. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng sistema, ang bigat ng hustisya, ng batas, ng mga desisyong kayang baguhin ang takbo ng buhay ng isang tao sa isang iglap. Maari na kayong umupo. At nagsimula na ang lahat. Ang bawat salita na binibigkas ay tila may kasamang bigat. Ang bawat ebidensya na inilalapag ay parang kutsilyong unti-unting bumabaon sa aking alaala. Naririnig ko ang mga detalye, mga pangyayari na pilit kong kinalimutan, mga eksenang gusto kong burahin sa aking isipan. Ngunit narito na sila, isa-isa, malinaw, walang takas. Habang nagsasalita ang kabilang panig, hindi ko maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon, galit, sakit, pagkagulat. Paano nila nagawang baluktutin ang katotohanan? Paano nila nagawang gawing ako ang mali? Sandali akong napapikit. Huminga ng malalim. Hindi ito ang oras para magpadala sa emosyon. Kailangan kong manatiling matatag. Kailangan kong ipaglaban ang sarili ko. Tinatawag namin ang susunod na testigo. At narinig ko ang pangalan ko. Parang tumigil ang oras. Para bang lahat ng tunog ay nawala. At ang natira na lamang ay ang tibok ng aking puso. Tumayo ako. Mabagal. Maingat. At naglakad papunta sa harap. Bawat hakbang ay parang isang desisyon. Bawat galaw ay parang isang laban. Pag-upo ko sa witness stand, naramdaman ko ang lamig ng hangin. At ang init ng mga mata na nakatutok sa akin. Pakisabi ang iyong pangalan. At doon nagsimula ang aking boses. Sa una, mahina. Bahagyang nanginginig. Ngunit habang nagpapatuloy ako, unti-unti itong lumalakas. Dahil sa bawat salitang binibitawan ko, nararamdaman kong binabawi ko ang sarili ko. Ikinuwento ko ang lahat. Ang mga pangyayari. Ang mga sakripisyo. Ang mga sandaling pinili kong manahimik kahit nasasaktan na. Hindi ako nagdagdag, hindi ako nagbawas. Katotohanan lamang. At sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig, parang may bahagi ng bigat na unti-unting nawawala. Ngunit hindi madali. Dumating ang pagtatanong ng kabilang panig. Matatalim, mapanuri. Minsan parang may bahid ng paninisi. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? O baka naman iba ang nangyari? Hindi mo ba naisip na ikaw ang may kasalanan? Ang bawat tanong ay parang hamon. Parang sinusubok ang aking lakas. Ngunit hindi na ako ang dating ako. Hindi na ako ang taong basta na lamang mananahimik. Diretso akong tumingin at sumagot. Alam ko ang totoo, simple, ngunit buo. At sa sandaling iyon, naramdaman kong may nagbago, hindi lamang sa loob ng silid, kundi sa loob ko. Ang takot na matagal kong kinimkim. Unti-unting nawawala. Ang boses na matagal kong pinigil. Sa wakas ay malaya na. Pagkatapos ng aking testimonya, bumalik ako sa aking upuan. Pagod, ngunit magaan. Parang may naalis sa aking dibdib. Tumingin ako sa paligid. Pareho pa rin ang silid. Pareho pa rin ang mga tao. Ngunit iba na ang pakiramdam. Dahil ngayon, hindi na ako natatakot. Nagpatuloy ang paglilitis. May mga bagong testigo, may mga bagong ebidensya. Ngunit hindi na ako ganoon kaapektado dahil nagawa ko na ang pinakamahirap na bahagi, ang magsabi ng totoo. Habang lumilipas ang oras, naramdaman ko ang pagod. Ngunit kasabay nito, ang kakaibang uri ng kapayapaan. Ano man ang maging desisyon, alam kong ginawa ko ang tama. At minsan, iyon na ang pinakamahalaga. Sa pagtatapos ng araw, tumayo muli ang huwes. Tahimik ang buong silid. Lahat ay naghihintay. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ako kinakabahan tulad kanina. Hindi na ako nanginginig. Dahil alam ko, anumang mangyari,
Hindi na ako babalik sa dati. Hindi na ako ang taong kayang yurakan. Hindi na ako ang taong tatahimik. Ako na ngayon ang taong lalaban para sa sarili ko, para sa katotohanan, para sa buhay na karapat-dapat sa akin. At sa wakas, handa na akong harapin ang kahit anong hatol dahil ang tunay na laban ay napanalunan ko na sa loob ng aking sarili. At nandoon siya, si Liza. Ang babaeng pinakasalan ko 15 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng pinangakuan ko ng walang hanggang pagmamahal sa harap ng Diyos at ng tao. Ang ina ng aking kaisa-isang anak. Nakaupo siya doon sa kabilang panig ng silid, may isang ekspresyon sa kaniyang mukha na kailanmay hindi ko pa nakita. Malamig. Ganun na lamang ang kanyang tingin. Parang isang estranghero na walang anumang koneksyon sa akin. Hindi iyon ang Liza na minahal ko. Hindi iyon ang Liza na nakilala ko. Ang kanyang mga mata na dati puno ng saya at init tuwing tinitignan ako, ay ngayon ay blangko, walang emosyon, walang bakas ng pagmamahal o pagmamalasakit. Para bang isang estatwa, isang walang buhay na figura na naroroon lamang para sa formalidad. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakatali, ang suot niya ay formal at profesional, ngunit ang malamig na aura na bumabalot sa kaniya ay hindi maitago. Napakadilim ng aking pakiramdam. Sa pagitan naming dalawa, nakaupo ang aming munting anghel, si Angel. 7 taong gulang pa lamang siya at sa murang edad niya, napipilitan siyang saksihan ang pagkakawatak-watak ng kanyang pamilya. Mahigpit niyang yakap-yakap ang kaniyang lumang teddy bear, si Puffy. Natila ba ito ang tanging tanggulan niya sa gitna ng unos na ito? Ang mga balikat niya ay bahagyang nakayuko. Ang kaniyang maliit na katawan ay parang nanghihina at ang kaniyang mga mata ay walang kislap. Sa tuwing nakikita ko si Puffy, naaalala ko ang mga panahong masaya pa kami, ang mga araw na binibili ko ang mga laruan ni Angel, ang mga gabi na binabasahan ko siya ng kwento bago matulog. Ngayon si Puffy ay tila isang testamento ng nawalang pagkabata ng mga nasirang pangarap. Hindi ko mapigilang isipin kung paano nagbago ang lahat. Dati ang bawat umaga namin ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Si Liza abala sa pagluluto ng almusal. Ako naman abala sa paghahanda para sa trabaho. At si Angel nagmamadali para sa eskwela, puno ng sigla at tuwa. Ngayon, ang silid-hukuman na ito ang nagsisilbing saksi sa aming pagwawakas. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi maipaliwanag. Hindi ko maintindihan kung paano humantong sa ganito ang lahat. Sa paglipas ng mga taon, buong buhay ko ang inialay ko sa pagtatrabaho, sa pagbibigay ng isang magandang buhay para sa kanila. Ang bawat patak ng pawis, ang bawat oras na ginugol ko sa labas ng bahay, ay para lamang sa kapakanan ng aking pamilya. At ngayon, narito ako, nasa harap ng isang pagsubok na naglalayong ipawalang saysay, ang lahat ng aking sakripisyo. Ang tingin ko ay bumalik kay Liza at sinubukan kong basahin ang kanyang mukha. Umaasa na makakita ng kahit kaunting bakas ng pagmamahal o kahit na kaunting panghihinayang. Subalit wala. Walang-wala. Ang kanyang mga labi ay nakatikom, ang kanyang panga ay mahigpit, at ang kanyang mga mata ay parang salamin na walang sinasalamin kundi ang malamig na katotohanan. Mas masakit pa ito kaysa sa pisikal na sakit. Ito ay sakit sa kalooban, isang sugat na tila hindi maghihilom. Ang katotohanan ay masakit. Ang katotohanan ay may kakayahang durugin ang isang tao, basagin ang kanyang pagkatao, at iwanan siyang walang-wala. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang ganun na ang nangyayari sa akin. Tumitig ako kay Angel, sa aking munting anak, at ang aking puso ay lalong nadurog. Ang kaniyang inosenteng mukha, ang kaniyang mga matang kayumanggi na dati puno ng kislap at paghanga sa mundo, ay ngayon ay tila may anino. Mayroong isang kalungkutan doon na hindi dapat maramdaman ng isang 7 taong gulang na bata. Ang kaniyang pagkakayakap sa teddy bear ay tila isang simbolo ng kanyang pagkapit sa pagkabata sa mga panahong masaya pa sila bago pa man maging komplikado ang lahat. Bilang isang ama, ang tanging nais ko ay protektahan siya mula sa lahat ng sakit at pagsubok ng mundo. At ngayon
Ako mismo ang nasasaksihan ang kaniyang paghihirap at wala akong magawa. Hindi ko kayang alisin ang sakit na iyon sa kaniya at iyon ang nagbibigay sa akin ng pinakamalaking pasakit. Ang air conditioner sa korte ay nagbigay ng malamig na simoy, ngunit hindi nito kayang palamigin ang nag-aalab na puot at kalungkutan sa aking puso. Ang mga tunog sa paligid ay naglaho. Tanging ang malakas na kabog ng aking puso ang aking naririnig. Ang mga abogado ay naghanda na, ang huwes ay pumasok na, at ang formal na pagdinig ay magsisimula na. Ngunit para sa akin, hindi ito isang simpleng pagdinig. Ito ay isang pagsubok sa aking pagkatao, sa aking pagiging ama, sa aking pagiging asawa. Ito ay isang laban para sa aking dignidad, para sa aking kinabukasan, at higit sa lahat, para sa kapakanan ng aking anak. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit isa lang ang sigurado ako. Ang araw na ito ay babago sa akin magpakailanman. Babago ito sa aming lahat. At habang pinagmamasdan ko ang malamig na mukha ni Liza at ang malungkot na mga mata ni Angel, naramdaman ko ang bigat ng pagbabagong iyon na bumabalot sa aking buong pagkatao. Ito ang umaga na magtatakda ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Isang kabanata na puno ng sakit, pagdududa at paghahanap ng hustisya. Ang mga pintuan ng korte ay nakasara na at sa likod ng mga pintuang iyon, ang aking buhay ay handa ng durugin. Ang simula ng pagdinig ay parang isang mabagal na suntok sa aking dibdib. Narinig ko ang formal na pagbubukas ng kaso, ang pagtawag sa aking pangalan at sa pangalan ni Liza. Ang bawat salita ay tila may bigat, bawat pahayag ay tila may diin. At nang magsimulang magsalita ang abogado ni Liza, naramdaman ko ang unti-unting pagguho ng aking mundo. Ang bawat pangungusap na lumalabas sa kanyang bibig ay parang isang matalim na balaraw na tumatarak ng direkta sa aking puso. Inilarawan ako ng abogado ni Liza bilang isang napakasamang ama, isang pabayang asawa, isang taong walang pagpapahalaga sa kaniyang pamilya. Ang bawat salita ay may layuning durugin ang aking pagkatao, ang aking dignidad. Ang kaniyang tinig ay matalim, puno ng paninisi. At ang kaniyang mga mata ay tila nakatuon lamang sa aking pagkakamali, napilit niyang pinapalaki para sa kapakanan ng kaniyang kliyente. Sinabi niyang ako raw ay puro trabaho lamang, na hindi ko binibigyan ng sapat na oras ang aking pamilya, na lagi akong wala sa mga mahahalagang kaganapan sa buhay ng aking anak. Ang mga akusasyon ay sunod-sunod, walang humpay, at ang bawat isa ay tila mas masakit kaysa sa nauna. Sa bawat salitang naririnig ko, tila bumabalik sa akin ang lahat ng mga alaala, lahat ng mga sakripisyo na aking ginawa para sa aking pamilya. Ang aking isipan ay naglalakbay pabalik sa mga panahong abala ako sa trabaho, sa mga gabi na late na akong umuuwi, sa mga weekend na kailangan kong mag-overtime para lang kumita ng sapat. Ang lahat ng iyon ay para sa kanila. Para kay Liza, para sa kaniyang pangarap na magkaroon ng sariling fashion boutique. Para kay Angel, para sa kaniyang magandang kinabukasan, para sa mga bagay na hindi ko naranasan noong bata pa ako. Ngunit ang abogado ni Liza ay tila ba ay walang alam sa lahat ng ito. O mas masahol pa, sinasadya niyang baliwalain ang lahat ng iyon. At habang ang abogado ay patuloy sa kaniyang mga paratang, nakita ko si Liza. Nakaupo siya doon at sa bawat akusasyon, tumatango siya. Isang tahimik na tango, subalit ang bawat tango ay parang isang malakas na tunog sa aking tenga. Ito ay nagkumpirma, nagpapatunay sa mga kasinungalingan na lumalabas sa bibig ng kaniyang abogado. Ang bawat tango ay tila isang balaraw na tumatarak hindi lamang sa aking puso, kundi pati na rin sa aming mga pinagsamahan, sa lahat ng aming mga pangarap. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Ito ay ang sakit ng pagtataksil, ng pagbaliktad ng katotohanan, ng pagbaliwala sa lahat ng sakripisyo. Ang babaeng minahal ko, ang babaeng pinagkatiwalaan ko, ay tahimik na nakikiisa sa paninira sa aking pagkatao.
Hindi ko mapigilang maramdaman ang init ng galit na bumabalot sa akin. Galit sa kawalan ng katarungan, galit sa kawalan ng pagmamahal, at galit sa kawalan ng respeto. 63 taon na ako, at buong buhay ko ay inialay ko sa pagiging isang disenteng tao, isang mapagmahal na ama at asawa. Ang ideya na ako ay inilalarawan bilang isang walang kwentang tao ay lubos na nakapanlulumo. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa, pinipigilan ang aking sarili na sumigaw, na ipagtanggol ang aking sarili sa harap ng lahat. Ngunit alam kong hindi ito ang tamang lugar para sa ganoong reaksyon. Kailangan kong manatiling kalmad. Kailangan kong manatiling matatag para kay Angel. Naalala ko ang simula ng aming relasyon ni Liza. Ang kaniyang mga pangarap, ang kaniyang kagustuhang magkaroon ng sariling negosyo. Ako, bilang isang asawang mapagmahal, ay buong pusong sinuportahan ang kaniyang mga adhikain. Ako ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng kagamitan sa industriya, isang trabahong nangangailangan ng mahabang oras, matinding pagtutok at madalas na paglalakbay. 60 hanggang 70 oras sa isang linggo, iyon ang karaniwan kong ginugugol sa aking trabaho. Nagsisimula ako ng maaga sa umaga at madalas ay gabing-gabi na ako nakakauwi. Minsan, kinakailangan kong maglakbay sa iba't ibang probinsya o lungsod para sa mga proyekto. Hindi madali. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa aking pisikal at mental na kapasidad. Ngunit ginawa ko ang lahat ng iyon ng walang pagrereklamo na may ngiti sa aking mga labi dahil alam kong ang bawat patak ng pawis ko ay para sa kapakanan ng aking pamilya. Ang kinikita ko ay sapat para mabuksan niya ang kanyang fashion boutique. Naalala ko ang saya niya nang una niyang makita ang lugar. Ang kaniyang mga mata ay kumikinang, puno ng pag-asa at pangarap. Buong pagmamalaki niyang ipinakita sa akin ang bawat disenyo, ang bawat tela, ang bawat plano. At ako, buong suporta, ay nagsabi sa kaniya na kaya niya iyon, na nandito lang ako para sa kaniya. Ang butik na iyon ay hindi lamang isang tindahan para sa kaniya. Ito ay ang kaniyang pangarap na natupad. At ako, sa aking simpleng paraan, ay naging tulay niya para marating ang pangarap na iyon. Hindi ko inisip na ang pangarap na iyon ay magiging dahilan din ng aking pagdurusa. Bukod pa sa butik, nais kong ibigay kay Angel ang pinakamagandang buhay na posible. Hindi ko naranasan ang maraming bagay noong bata ako. Lumaki ako sa simpleng pamumuhay at alam ko ang halaga ng bawat sentimo. Kaya naman, para kay Angel, nais kong maranasan niya ang lahat ng magagandang bagay. Nais kong makapasok siya sa magandang paaralan, magkaroon ng mga laruan na kaniyang gusto, magkaroon ng mga karanasan na magpapalawak sa kaniyang pananaw sa buhay. Ang bawat overtime, ang bawat sakripisyo ay para sa kaniya, para sa kaniyang ngiti, para sa kaniyang kinabukasan. Ang ideya na ako ay isang masamang ama ay lumalaban sa lahat ng aking pinaniniwalaan, sa lahat ng aking ginawa. Ang abogado ni Liza ay patuloy sa kaniyang pagtalakay, binanggit ang mga pagkakataong hindi ako nakadalo sa mga school events ni Angel, sa mga plays, sa mga awards day. Oo, aaminin ko, hindi ko nakasanayan ang makadalo sa lahat ng pagkakataon. May mga panahon na ang trabaho ay sadyang napakahirap iwanan. Ang pagiging empleyado sa industriya ng kagamitan ay nangangailangan ng buong responsibilidad. May mga deadline, may mga kliyente na kailangan kong harapin, may mga problema sa produksyon na kailangan kong solusyonan. Ngunit sa tuwing hindi ako nakakadalo, ang aking puso ay dinudurog. Puno ako ng panghihinayang at madalas humihingi ako ng tawad kay Angel. Sinusubukan kong bawiin ang mga nawalang oras sa pamamagitan ng paggawa ng mga pancake para sa kaniya tuwing Sabado ng umaga, sa pagbabasa ng mga kwento bago matulog, sa paglalaro ng board games tuwing Linggo. Ang bawat sandali na kasama ko siya ay pinapahalagahan ko. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila walang saysay sa harap ng korte. Ang mga paratang ay patuloy na bumubuhos at ang bawat isa ay tila mas masakit kaysa sa nauna. Ramdam ko ang pagtingin ng mga tao sa akin, ang kanilang paghuhusga.
Ang aking dignidad ay tila niyuyurakan sa harap ng lahat. Ang aking pagkatao ay tila hinuhubaran, at ang aking mga pagkukulang ay ipinapangalandakan sa lahat. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagtingin ko kay Angel. Ang kaniyang malungkot na mga mata ay tila nagtatanong, naghahanap ng kasagutan. Nais kong yakapin siya, sabihin sa kaniya na hindi totoo ang lahat ng iyon, na mahal ko siya. Ngunit kailangan kong manatili sa aking pwesto. Kailangan kong maging matatag. Sa loob ng aking isipan, lumalabas ang tanong, bakit Lisa? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sa atin? Sa ating anak? Ang bawat pagtatangka kong umunawa ay nabigo. Ang lahat ng pagmamahal na aking ibinigay, ang lahat ng sakripisyo na aking ginawa, ay tila binaliwala. Ang aming 15 taon ng pagsasama, ang aming pinagsamahang mga pangarap, ang aming pamilya, ay tila walang kwenta sa kaniya. Ang mga mapait na paratang ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa silid hukuman. At sa bawat isa, ang aking puso ay lalong nadudurog. Ito ay hindi lamang isang laban para sa paghihiwalay. Ito ay isang laban para sa aking pagkatao, para sa aking reputasyon, at para sa pagmamahal ng aking anak. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang natatalo na ako. Ang bigat ng aking kaluluwa ay lubos, at ang aking mga mata ay parang handa ng lumuha, ngunit pinipigilan ko ang aking sarili. Kailangan kong manatili, kailangan kong lumaban, para sa aking sarili at higit sa lahat, para sa aking Angel. Ang mga salita ng abogado ni Liza ay tila bumalik sa akin, nagpaalala sa mga unti-unting pagbabago na aking napansin kay Liza sa nakaraang 6 na buwan. Nagsimula iyon ng paunti-unti, hindi ko masyadong napansin sa simula dahil abala ako sa trabaho at iniisip kong normal lang iyon sa isang relasyon na tumagal na ng 15 taon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na pagbabago ay naging malalaking senyales, mga babala na hindi ko pinansin na ngayon ay nagbibigay sa akin ng matinding pagsisisi. 6 na buwan na ang nakakaraan, tila nagbago si Liza. Ang dati niyang pagiging mapagmahal at malambing ay unti-unting nawala. Ang dating mahahabang kwentuhan namin tuwing gabi ay naging maikli o minsan ay wala na. Kung minsan, magtatanong ako kung ano ang ginawa niya sa araw o kung ano ang problema sa butik at ang sagot niya ay laging okay lang o wala naman. Ang dating ngiti niya ay bihira ko nang makita at ang mga tingin niyang puno ng pagmamahal ay napalitan ng kawalan ng gana ng pagkalayo. Sa loob-loob ko, nagtataka na ako, ngunit pilit kong sinasabing baka pagod lang siya sa butik o baka may pinagdadaanan lang na stress. Dahil ako mismo, sanay sa pagod at stress sa trabaho, ay naiintindihan ang ganoong pakiramdam. Napansin ko rin na madalas siyang bumulong sa telepono. Hindi naman ako mapanuri o mapagtanong sa una. Naisip ko, siguro, may mga usapin lang siya sa butik o nakikipag-usap sa kaniyang mga kaibigan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging mas madalas ang mga bulungan na iyon. Kapag papasok ako sa kwarto, bigla siyang tatahimik o kaya ay mabilis na ibababa ang telepono. Minsan makikita ko siyang nagtatago sa banyo o kaya ay sa balkonahe habang bumubulong. Ang mga bulungan na iyon ay tila nagtatago ng isang malaking lihim, isang bagay na ayaw niyang malaman ko. Sa tuwing tatanungin ko siya kung sino ang kausap niya, sasabihin niyang wala, kaibigan lang, o kaya naman ay supplier sa butik. Hindi ko siya pinagdudahan noon. Buo ang aking tiwala sa kanya, at iyon ang pinakamatinding pagkakamali ko. Bukod pa sa mga bulungan, naging madalas din ang pagmamadali niyang isara ang kaniyang laptop kapag papasok ako sa silid. Kung minsan, maglalakad lang ako papunta sa sala at pagdaan ko sa kwarto, makikita ko siyang mabilis na nagko-close ng kaniyang laptop at tila nagugulat sa aking presensya. Ano kaya ang pinapanood niya o pinagkakaabalahan na kailangan niyang itago mula sa akin? Ang katanungang iyon ay bumabagabag sa akin. Ngunit tulad ng dati, pinipilit kong ipaliwanag ang kaniyang mga kilos sa aking sarili. Baka nanonood siya ng mga serye na ayaw niyang malaman ko o baka naghahanap siya ng mga regalo para sa akin at ayaw niyang masira ang sorpresa. Napakadami kong rason, napakadami kong dahilan na inimbento
para lang huwag ko siyang pagdudahan. Ang pinakamalaking pagbabago at ang pinakamasakit sa lahat ay ang kaniyang desisyong lumipat ng tulugan. Sinabi niya na sobrang lakas ko raw humilik at hindi siya makatulog ng maayos. Kaya minungkahi niya na matulog muna siya sa sala, pansamantala, para lang daw magkaroon siya ng maayos na tulog. Sa una naiintindihan ko, oo, aminado ako malakas akong humilik. Sinubukan ko na ring maghanap ng solusyon. Nagpunta ako sa doktor, uminom ng gamot, sinubukan ang iba't ibang posisyon sa pagtulog. Ngunit tila wala talagang gumagana. Kaya nang sinabi niya ang tungkol sa paghihiwalay ng tulugan, pumayag ako, kahit na masakit sa akin. Ang 15 taon na ako ay natutulog kasama siya. Ngayon ay mag-isa na ako. Ang kaniyang pagtulog sa sala ay nagsimula bilang pansamantala, ngunit naging permanente. Ang aming kwarto, na dati puno ng aming pagmamahalan, ay naging malamig at malungkot para sa akin. Ang bawat gabi na nag-iisa ako sa aming kwarto, iniisip ko siya. Nagtataka ako kung nakatulog na ba siya o kung ano ang ginagawa niya sa sala. Ang paghihiwalay ng aming tulugan ay hindi lamang pisikal. Ito ay nagsimula ring lumikha ng isang malalim na agwat sa aming emosyonal na koneksyon. Ang dating gabi-gabi naming pagkwentuhan, ang mga yakap bago matulog, ang mga maliliit na sandali ng pagmamahalan ay unti-unting nawala. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay lalong lumakas at ang aking puso ay puno ng pangungulila. Sa lahat ng mga pagbabagong ito, ang tanging naiisip ko ay may kinalaman ito sa stress sa trabaho niya. Marahil ay napapagod siya sa pagpapatakbo ng butik. Marahil ay may mga problema siya sa mga empleyado o sa mga supplier. Bilang isang asawa, nais kong suportahan siya, nais kong maging matatag para sa kanya. Hindi ko inisip na ang lahat ng mga kilos na iyon ay hindi dahil sa pagod o stress. Hindi ko inisip na ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano na tila sinadya upang wasakin ang aking buhay, upang sirain ang aming pamilya. Hindi ko inakala na ang lahat ng ito ay paghahanda, isang maingat na pagtatatag para sa isang malupit at walang pusong balak. Ang paggunita sa mga nakaraang buwan ay nagbibigay sa akin ng matinding kirot. Ang mga pahiwatig ay nandoon, malinaw na malinaw, ngunit binulag ako ng aking pagmamahal at pagtitiwala. Ang mga bulungan, ang pagmamadaling isara ang laptop, ang dahilan ng paghihiwalay ng aming tulugan, lahat ng iyon ay mga piraso ng isang puzzle na ngayon ay unti-unting nabubuo, nagpapakita ng isang nakakagimbal na larawan ng pagtataksil. Ang bawat alaala ay tila nagpapahiwatig na ako ay naging biktima ng isang napakapait na laro, isang laro na sinadyang laruin ng taong pinakaminahal ko. Ang mga pait na paratang sa korte ay ngayon ay mas may saysay, mas may bigat. Ang lahat ng akusasyon tungkol sa aking pagiging pabaya, tungkol sa aking kawalan ng pagmamalasakit, ay tila bahagi ng kwento na nais niyang ipaniwala sa lahat. Isang kwento na maingat na binuo, maingat na pinlano. At ako, ang biktima, ay walang kaalam-alam, nagtatrabaho ng husto, nagbibigay ng lahat, habang ang aking mundo ay dahan-dahang ginigiba mula sa loob. Ang sakit ng pagtataksil ay mas masahol pa sa sakit ng kawalan. Ito ay ang sakit ng pagdududa, ng pagkawala ng tiwala, ng pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan ko sa buhay. At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ko si Liza, ramdam ko ang lamig na bumabalot sa akin, isang lamig na mas matindi pa sa air conditioner ng korte. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kanya, at sa loob ng aking puso, isang malalim na tanong ang bumubuo. Paano? Paano nagawa ni Liza ang lahat ng ito? Nakalipas ang ilang minuto sa korte, at ang aking isipan ay patuloy na naglalakbay sa mga alaala. Tila ba ang bawat salita mula sa abogado ni Liza ay isang pahiwatig, isang susi na nagbubukas ng mga nakatagong alaala at nagpapaliwanag sa mga misteryo ng nakaraan. Bigla, bumalik sa akin ang isang partikular na sandali, isang simpleng pag-uusap na naganap 2 buwan na ang nakakaraan. Isang pag-uusap na dati binaliwala ko lang, inakala kong isang ordinaryong tanong lamang ng isang bata. Ngunit ngayon, sa gitna ng pagsubok na ito, ang tanong na iyon ay tila may napakalalim na kahulugan.
Nasa sala kami ni Angel noon, nanonood ng isang cartoon show sa telebisyon. Nakaupo ako sa sofa, siya naman ay nakahiga sa aking kandungan, nagtatanong ng kung ano-ano tungkol sa mga karakter sa TV. Ang serye ay tungkol sa isang karakter na nagsinungaling para makatakas sa isang problema at sa huli ay nahuli rin. Biglang umupo si Angel, hinarap ako at tinignan ako ng kaniyang malalaking matang kayumanggi. Ang kaniyang boses ay inosente, may bahid ng pagtataka. Papa, simula niya, habang itinuturo ang telebisyon, paano mo po nalalaman kung may nagsisinungaling? Sa panahong iyon, hindi ko masyadong pinansin ang tanong. Naisip ko, tipikal na tanong lang ng bata. Marahil ay may kaibigan siyang nagsinungaling sa kaniya sa eskwela. O baka naman ay nagtatanong lang siya tungkol sa palabas. Ginawa ko ang karaniwan kong ginagawa. Sinubukan kong pasimplehin ang sagot upang maintindihan niya. Well, Angel, simula ko, habang hinahaplos ang kaniyang buhok. Kung minsan, mahirap malaman, pero kadalasan, kapag nagsisinungaling ang isang tao, nagbabago ang boses nila. O kaya, umiiwas sila ng tingin. Pero ang pinakamahalaga, Angel, ay ang pakiramdam mo sa loob. Kung may nagsasabi sa iyo ng isang bagay at sa tingin mo ay hindi totoo, malamang ay may mali. Nag-iisip si Angel, tumango-tango, at pagkatapos ay yumakap sa akin. Okay po, Papa, sagot niya. At pagkatapos noon, bumalik na kami sa panonood ng telebisyon. At ang tanong na iyon ay nawala na sa aking isipan, tulad ng isang alon na dumaan lamang sa dalampasigan. Hindi ko alam na ang tanong na iyon ay isang senyales, isang hudyat, ng isang mas malaking bagay na nagaganap sa kaniyang munting mundo. Ngayon, sa loob ng silid hukuman, habang pinagmamasdan ko si Angel na nakaupo sa tabi ni Liza, yakap-yakap ang kaniyang teddy bear, ang tanong na iyon ay biglang bumalik sa akin ng napakalinaw. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. At sa bawat pag-alingaw-ngaw, naramdaman ko ang matinding sakit ng pagsisisi. Bakit hindi ko mas binigyan ng pansin ang tanong na iyon? Bakit hindi ako naging mas mapagmasid sa mga kilos ng aking anak? Ang kaniyang mga mata, ang kaniyang mga matang kayumanggi. Kung dati puno iyon ng kislap at inosenteng tuwa, ngayon ay mayroong isang malalim na kalungkutan. Isang kalungkutan na hindi nararapat para sa isang 7 taong gulang na bata. Mayroon ding isang kakaibang pag-unawa doon, isang kaalaman na tila ba'y mas malalim kaysa sa kaniyang edad. Ang mga mata niya ay tila nakakita na ng mga bagay na hindi dapat makita ng isang bata. Ang kaniyang tahimik na pagyakap sa teddy bear ay tila isang paghahanap ng kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga labi ni Angel ay bahagyang nakatikom at ang kaniyang buong pagkatao ay tila mas seryoso kaysa sa dati. Dati, masigla siya, maingay, at laging nagtatanong ng kung ano-ano. Ngayon, tahimik siya, at ang kaniyang tahimik ay mas nakakagimbal kaysa sa kaniyang ingay. Ramdam ko ang bigat ng kaniyang pakiramdam, ang bigat ng isang bata na napipilitang harapin ang mga problema ng matatanda. Nais kong lumapit sa kaniya, yakapin siya ng mahigpit, at sabihin sa kaniya na magiging maayos ang lahat. Ngunit pinipigilan ako ng sitwasyon ng mga formalidad ng korte. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi lamang dahil sa pagtataksil ni Liza, kundi pati na rin sa pagkabigo kong maprotektahan si Angel. Bilang isang ama, ang aking pangunahing tungkulin ay ingatan siya mula sa lahat ng masasamang bagay. Ngunit tila nabigo ako. Hindi ko nakita ang mga senyales, hindi ko nabasa ang mga pahiwatig. At ngayon, si Angel ay naroroon, nagdurusa, nagdadala ng isang pasakit na hindi niya dapat maramdaman. Ang paggunita sa tanong na iyon ay nagbibigay sa akin ng panibagong pag-asa. Kung naitanong niya iyon, marahil ay mayroon na siyang alam noon pa man. Marahil ay mayroon na siyang nakita o narinig na hindi ko nakita o narinig. Ang ideya na ang aking munting anak ay naging biktima ng kasinungalingan at mas masahol pa ay naging testigo ng isang masamang plano ay lubos na nakapanlulumo. Ngunit sa kabilang banda, mayroong isang maliit na kislap ng pag-asa na nabuo sa aking puso. Marahil ay may alam si Angel na makakatulong. Marahil ay mayroon siyang impormasyon na magbabago sa takbo ng lahat.
Sa loob ng aking isipan, bumubuo ang mga katanungan. Ano ang nakita ni Angel? Ano ang narinig niya na nagtulak sa kanya na itanong ang tungkol sa kasinungalingan? Sino ang nagsinungaling sa kanya? Si Liza ba? O si Marcus? Ang pag-iisip na si Angel ay kasama sa masamang plano ni Liza ay nagpapakulo ng aking dugo. Ngunit sa kabilang banda, ang kaniyang inosenteng tanong ay tila nagpapahiwatig na hindi siya kasama, na siya mismo ay biktima rin. Ang silid hukuman ay patuloy sa kaniyang tahimik na pagdinig. Ang abogado ni Liza ay tapos na sa kaniyang panimulang pahayag at ngayon ay handa na siyang tumawag ng mga saksi. Ang pag-asa ay nagsimulang sumibol sa aking puso. Umaasa ako na ang katotohanan ay lilitaw, na ang hustisya ay mangingibabaw, at umaasa ako na si Angel, ang aking munting anghel, ay hindi na kailangang magdusa pa. Ang kaniyang inosenteng tanong ay naging isang mahalagang bahagi ng kwento, isang pahiwatig na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na katotohanan na malapit nang lumabas sa liwanag. Ang mga mata niya, na may kalungkutan at pag-unawa na hindi nababagay sa kaniyang edad, ay tila nagtatago ng isang malaking lihim, isang lihim na malapit ng ibunyag. Ang tensyon sa silid hukuman ay tumataas. Katatapos lamang ng abogado ni Liza sa kaniyang panimulang pahayag at ngayon ay tinatawag na niya si Liza bilang kaniyang unang saksi. Habang papalapit si Liza sa saksihan, nakita ko ang kaniyang kumpiyansang tindig, ang kaniyang walang emosyon na mukha. Tila ba wala siyang pinagsisisihan? Tila ba wala siyang inaalala? Ang kaniyang boses ay kalmado, halos walang bahid ng emosyon habang sinasagot ang mga tanong ng kaniyang abogado. Nagsimula siyang magsalaysay tungkol sa aking kawalan ng malasakit. Ang bawat salita niya ay tila pinagplanuhan, maingat na binuo upang lumikha ng isang imahe ng isang pabayang asawa at ama. Ang kaniyang mga pahayag ay puno ng mga detalye na tila totoo, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang mga ito ay mga kasinungalingan na binabaluktot para sa kaniyang kapakanan. Sinabi niyang lagi akong abala sa trabaho, na mas mahalaga sa akin ang pera kaysa sa pamilya. Inilarawan niya kung paano ako hindi na nagmamahal sa kaniya, kung paano ako puro reklamo na lamang, at kung paano ko hindi na siya pinapahalagahan. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo tumatarak sa aking puso. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Ito ay ang sakit ng pagtataksil na inilalahad sa harap ng maraming tao. Ang sakit ng pagkakakita sa taong minahal mo na nilalapastangan ang inyong pinagsamahan. Buong pagpipigil kong pinakinggan ang bawat salita. Pinipigilan ang aking sarili na sumagot, na ipagtanggol ang aking sarili. Alam kong kailangan kong maging kalmado, kailangan kong manatiling matatag. Ngunit sa loob-loob ko, nagwawala ang aking damdamin. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipahayag ang katotohanan, gusto kong sabihin sa lahat na hindi ito totoo. Habang patuloy si Liza sa kaniyang pagsasalaysay, na tila ba'y siya ang biktima, biglang may nangyari na ikinagulat ng lahat. Si Angel, ang aming munting anak na tahimik na nakaupo sa tabi ni Liza. Bigla siyang tumayo. Ang kaniyang maliit na katawan ay tila nanginginig, ngunit mayroong isang kakaibang lakas sa kaniyang tindig. Ang kaniyang mga matang kayumanggi na dati puno ng kalungkutan ay ngayon ay mayroong kislap ng determinasyon. Nagulat ako. Nagtaka ako kung ano ang gagawin niya. Naisip ko, baka kailangan lang niyang magbanyo o baka gutom na siya. Ngunit ang kaniyang susunod na kilos ay nagpalamig sa akin. Itinaas niya ang kaniyang tablet. Ang lumang tablet na madalas niyang gamitin para maglaro at manood ng cartoons. Ang tablet na dati puno lang ng mga laro at mga educational apps. Ngayon, ang tablet na yon ay tila nagtatago ng isang malaking lihim. Ang kaniyang boses ay maliit ngunit malinaw at sa loob ng tahimik na korte, ang bawat salita niya ay narinig ng lahat. Judge, simula niya habang nakatingin sa huwes, may ipapakita po ako, isang bagay po na hindi alam ng papa ko. Ang buong silid hukuman ay biglang natahimik. Ang mga abogado ay tumigil sa kanilang paghaharap ng mga papel. Ang mga nakaupo sa publiko ay tila huminga ng malalim. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa maliit na bata.
Ang ingay ng air conditioner ay tila nawala at ang tanging naririnig ay ang malakas na kabog ng aking puso. Ang mga tingin ng lahat ay nasa kay Angel. Nagtataka kung ano ang kaniyang gagawin, kung ano ang kaniyang ipapakita. Si Liza, na kanina'y puno ng kumpiyansa, ay biglang namutla. Ang dating kalmadong mukha niya ay napalitan ng takot, ng pangamba. Ang kaniyang mga labi ay bahagyang nakabukas at ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi niya napigilan ang biglang pagbabago ng kaniyang ekspresyon. Ang kaniyang mga mata ay tila nagtataka at kasabay nito ay puno ng matinding pag-aalala. Pag-aalala na parang nakakita siya ng multo. Ang kaniyang panga ay bumaba at ang kaniyang mga mata ay tila nakikita ang pinakamasama niyang bangungot. Ang buong kaniyang pagkatao ay nagbago mula sa isang kumpiyansang saksi ay naging isang taong puno ng matinding takot. Ako, na kanina'y puno ng galit at sakit, ay biglang naguluhan. Ano ang ibig sabihin ni Angel? Ano ngayroon sa tablet na iyon? Bakit niya sinabing hindi alam ng papa ko? Ang katanungang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang aking puso ay bumibilis ang pagtibok, halo-halo ang pakiramdam, pagtataka, pag-asa, takot. Ano kaya ang itinatago ng aking munting anak? At bakit ngayon niya lamang ito inilalabas? Ang huwes, si Judge Morrison, ay nagulat din sa biglaang kilos ni Angel. Sa una, tila nag-aalangan siya. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mukha ng bata at ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Liza, nag-utos siya na bigyan ng pagkakataon si Angel. Sige bata, lapit ka rito, sabi niya sa isang malumanay na tinig, ngunit may autoridad. Anong mayroon ka diyan? Dahan-dahang lumapit si Angel sa huwes, yakap-yakap pa rin ang kaniyang tablet. Ang kaniyang mga paa ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kaniyang tingin ay matatag. Naramdaman ko ang pag-asa na sumibol sa aking puso. Mayroong isang bagay na magbabago sa takbo ng laban na ito. Mayroong isang bagay na maglalabas ng katotohanan. Ang lahat ng aking sakit, ang lahat ng aking pagdurusa ay tila magkakaroon ng saysay. Ang aking munting anghel ay tila nagdadala ng isang mahalagang bagay. Isang bagay na maglalabas sa akin mula sa dilim. Ang pagbabago sa mukha ni Liza ay isang malinaw na senyales. Mayroon siyang itinatago. Isang bagay na ayaw niyang malaman ng lahat. At ang tablet ni Angel, ang simpleng kagamitan na iyon, ang tila susi sa pagbubukas ng lahat ng lihim. Ang buong korte ay nakasaksi sa sandaling iyon, ang sandali kung saan ang isang inosenteng bata ay naglakas loob na tumayo para sa katotohanan. At habang pinagmamasdan ko si Angel, naramdaman ko ang matinding pagmamalaki at pag-asa. Nais kong yakapin at sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat, ngunit kailangan kong maghintay. Ang susunod na mga sandali ay magiging mahalaga. Ang silid-hukuman ay tahimik, naghihintay, at ang bawat isa ay nakikiramay sa pag-asa na ang katotohanan ay sa wakas ay lilitaw. Ang paghinga ko ay huminto at ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Alam kong ang sandaling ito ay magbabago ng lahat. Sa sandaling iyon, ang buong korte ay nakatuon kay Angel. Inabot niya ang kaniyang tablet kay Judge Morrison na maingat na kinuha iyon. Ang huwes ay nagsuot ng kaniyang salamin, pinindot ang play button, at nagsimulang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ang isang boses na pamilyar sa akin, ang boses ni Liza. Ngunit ang boses na iyon ay hindi ang boses na minahal ko, hindi ang boses na nagpatulog sa akin tuwing gabi. Ito ay isang boses na puno ng lamig, ng kalkulasyon, ng isang malalim na kasamaan na kailanmay hindi ko inakala na taglay niya. Ang bawat salita ay tila isang tinidor na tumutusok sa aking kaluluwa. Wala na akong pagmamahal kay Danilo, Marcus, wika ni Liza mula sa video. Ang kaniyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa aking balat. Siya ay isa lang namang mobile ATM para sa akin. Pagkatapos ng diborsyo, kukunin ko ang bahay at ang lahat ng alimony. Ang mundo ko ay tila huminto. Ang bawat tunog ay nawala, ang lahat ng kulay
ay naglaho. Naging bingi ang aking pandinig. Naging blanko ang aking paningin. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Parang namatay ang bahagi ng aking pagkatao sa sandaling iyon. Ang bawat salita na lumabas sa kaniyang bibig ay tila 1,000 balaraw na tumarak sa aking puso. Mobile ATM, diborsyo, bahay, alimony. Ang mga salitang iyon ay umaling-aungaw sa aking isipan, paulit-ulit, tulad ng isang sirang plaka. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Ito ay ang sakit ng pagtataksil na inilalahad sa pinakamalupit na paraan. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ang lahat ng aking ipinaglaban, ang lahat ng aking pagmamahal ay tila binaliwala. Ako ay naging isang mobile ATM lamang. Isang bagay na ginamit, piniga, at ngayon ay itatapon na lamang. Ang lahat ng aking pagod, ang lahat ng aking sakripisyo, ang lahat ng aking pagmamahal ay walang saysay. Lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Sino si Marcus? Ang tanong na iyon ay sumabog sa aking isipan. Ang pangalang iyon na kailanmay hindi ko narinig sa aming bahay ay ngayon ay naging bahagi ng pinakamasakit na katotohanan. Isang taong hindi ko kilala na kasama niya sa kaniyang masamang balak. Isang taong kasama niya sa panloloko sa akin. Ang sakit ay nagpalit ng galit, isang malamig at matalim na galit na kumalat sa aking buong pagkatao. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagguho ng lahat. Ang 15 taon ng aming pagsasama, ang aming pinagsamahan, ang aming mga pangarap, lahat ng iyon ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang pagmamahal na akala ko'y tunay, ang tiwala na buong puso kong ibinigay, ay puro kasinungalingan lamang. Ako ay naging isang simpleng kasangkapan lamang. Isang kasangkapan sa kamay ng isang babaeng minahal ko ng buong puso. Ang babaeng akala ko ay kapareha ko sa buhay, ang akala ko ay katuwang ko sa pagbuo ng pamilya, ay tila isang dalubhasang manloloko na maingat na nagplano ng lahat. Ang pagkabigla ay napalitan ng pait. Pait sa aking sarili na naging napakabulag. Pait sa katotohanan na ang babaeng pinakasalan ko ay may kakayahang gawin ang ganoong kalupitan. Ang lahat ng mga senyales na nakita ko, ang mga bulungan, ang pagmamadaling isara ang laptop, ang dahilan ng paghihiwalay ng aming tulugan, lahat ng iyon ay nagkaroon ng malinaw na kahulugan. Hindi siya pagod, hindi siya stress. Siya ay abala sa pagpaplano ng kaniyang pagtataksil. Nakita ko ang reaksyon ni Liza. Ang kaniyang mukha ay lalong namutla. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki. At ang kaniyang mga labi ay nanginginig. Tila ba ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang kaniyang mga mata ay tila nagmamakaawa, naghahanap ng kapatawaran. Ngunit sa aking puso, wala nang natitirang puwang para sa kapatawaran. Ang sakit ay napakalalim, ang sugat ay napakalaki. Ang lahat ng tao sa korte ay tahimik, nakikinig sa bawat salita, sa bawat tunog mula sa tablet. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa video, at pagkatapos ay sa akin, at pagkatapos ay kay Liza. Ang pagtingin nila sa akin ay may halong simpatya at pagkabigla. Ang kanilang pagtingin kay Liza ay puno ng paghuhusga. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay bumabalot sa akin. Ang aking buong buhay ay inilantad sa harap ng lahat. Ang aking pagkabigo bilang isang asawa at ama ay tila ipinapangalandakan sa lahat. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ay mas malaki kaysa sa kahihiyan. Mas masakit ang katotohanan na ang taong minahal ko ay nagawa akong lokohin ng ganito. Naramdaman ko ang bigat ng pagkabigo, hindi lamang sa kaniya, kundi pati na rin sa aking sarili. Paano ako naging ganoon kabulag? Paano ko hindi nakita ang lahat ng ito? Ang pagmamahal ko sa kaniya ay naging dahilan ng aking kahinaan. Ang aking tiwala ay naging dahilan ng aking pagkabigo. Sa gitna ng aking sakit at galit, nakita ko si Angel. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa video at pagkatapos ay sa akin. Ang kaniyang mukha ay puno ng lungkot at tila ba'y naiintindihan niya ang lahat ng nangyayari. Ang kaniyang maliit na katawan ay tila nanginginig. Ang aking puso ay lalong nadurog. Siya, ang aking inosenteng anak, ay napilitang saksihan ang lahat ng ito. Ang kaniyang ina, na dapat ay modelo niya,
ay inilalahad ang kaniyang masamang balak sa harap ng lahat. Ang boses ni Liza ay patuloy na umalingaw-ngaw sa video. Bawat salita ay tila isang pahirap. Ang mga plano niya na kunin ang bahay, ang alimony, ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagnanais na kumuha ng lahat mula sa akin. Ang katotohanan ito ay nagpapakulo ng aking dugo. Ang unang video ay tapos na. Ngunit ang epekto nito ay mananatili sa akin magpakailanman. Ang katotohanang nagimbal na galing sa isang simpleng tablet ay nagwasak sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ako ay isang simpleng kasangkapan lamang, isang kasangkapan na gagamitin at pagkatapos ay itatapon. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa akin. Ngunit kasabay nito, isang bagong determinasyon ang nabubuo. Hindi ako susuko. Hindi ako papayag na ang lahat ng pinaghirapan ko ay mawala ng ganoon na lamang para sa aking sarili at higit sa lahat, para sa aking angel, kailangan kong lumaban. Kailangan kong ipagtanggol ang aking karapatan at ang aming kinabukasan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi pa man ako nakakabangon mula sa matinding pagkabigla ng unang video, muling pinindot ni Judge Morrison ang play button sa tablet ni Angel. Ang ikalawang video ay nagsimulang tumugtog at sa pagkakataong ito, hindi lamang boses ang naririnig ko, kundi pati na rin ang nakakagimbal na larawan. Ang setting ay pamilyar, sobrang pamilyar sa katunayan. Ito ay ang aming kusina, ang kusina na araw-araw kong nakikita, ang lugar kung saan kami nag-aalmusal, naghahapunan at nagbabahagi ng mga kwento. Ang lugar na puno ng amoy ng lutong bahay, ng tawanan, ng buhay. Ngunit ang nakita ko sa video ay nagpabago sa lahat ng aking pagkaunawa sa lugar na iyon. Nandoon si Liza at kasama niya ang isang lalaki. Isang estranghero. Ang lalaking iyon ay si Marcus. Ang pangalang narinig ko sa unang video. Nakita ko silang naghahalikan. Sa loob ng aking sariling tahanan. Sa kusina. Ang sakit ay napakabilis, napakatindi. Halos nagpapahinto sa aking hininga. Parang isang matalim na yelo na tumusok sa aking dibdib at nagpalamig sa aking buong katawan. Ang buong tanawin ay sumasabog sa aking isipan. Si Liza, ang aking asawa na nasa bisig ng ibang lalaki, sa lugar na dapat ay sagrado para sa aming pamilya. Habang ako, sa mga oras na iyon, ay abala sa pagtatrabaho, nagpapawis, at nagpapakahirap sa aking kumpanya sa Quezon City. Iniisip kong nagtatrabaho ako para sa kanya, para sa aming kinabukasan, habang siya ay nagtataksil sa akin sa sarili kong bahay. Ang sakit ng pagtataksil ay higit pa sa anumang pisikal na sakit. Ito ay sakit sa kaluluwa, isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Narinig ko ang kanilang pag-uusap. Ang bawat salita ay malinaw, malakas, at puno ng kalkulasyon. Pinag-uusapan nila kung paano nila makukuha ang aming bahay na nagkakahalaga ng 405,000 peso. Ang bahay na iyon ay hindi lamang isang istruktura. Ito ay ang aming tahanan. Ito ang lugar kung saan kami nagsimula, kung saan namin binuo ang aming mga pangarap, kung saan lumaki si Angel. Ito ay ang bunga ng aking dugo, pawis at mga sakripisyo. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay mayroong alaala, at ngayon ang alaala na iyon ay sinisira nila. Hindi lamang ang bahay. Pinag-uusapan din nila ang tungkol sa aking ipon para sa pagre-retiro na halos 10,000 piso. Ang pera na iyon ay ang aking seguridad para sa pagtanda, ang aking pinaghirapan sa loob ng maraming dekada. Ang pera na iyon ay ang aking paghahanda para sa isang payapang pagre-retiro kung saan sana ay makasama ko sina Liza at si Angel, naglalakbay, nagre-relax at nagtatamasa ng bunga ng aking pagod. Ngayon, ang lahat ng iyon ay target ng kanilang kasakiman. Ang ideya na ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko ay planong nakawin ay nagpapakulo ng aking dugo. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanilang pagtawa. Ang kanilang mga tinig ay puno ng panunuya, ng pagbaliwala, habang pinag-uusapan nila ang aking inosenteng pagtitiwala. Tumawa sila sa aking pagiging bulag,
sa aking pagiging mapagkakatiwalaan. Ang kanilang pagtawa ay tila isang dagok sa aking pagkatao, sa aking dignidad. Ang kanilang mga tawa ay tila sumasalamin sa kanilang kawalan ng puso, sa kanilang kawalan ng konsensya. Hindi lang nila ako niloko, pinagtatawanan pa nila ako. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang galit ay lumalabas mula sa aking mga ugat. Nais kong sumigaw, nais kong durugin ang lahat. Ang lalaking iyon, si Marcus, na nagnanais na agawin ang aking pamilya, ang aking bahay, ang aking ipon, ay naroroon sa aking kusina kasama ang aking asawa. Ang buong sitwasyon ay isang bangungot, isang nakakapanlumo na katotohanan na hindi ko kailanman naisip na mararanasan ko. Ang bawat salita sa kanilang pag-uusap ay nagpapaliwanag ng mga nakaraang buwan. Ang mga bulungan sa telepono, ang pagmamadaling isara ang laptop, ang dahilan ng paghihiwalay ng aming tulugan. Lahat ng iyon ay bahagi ng kanilang plano. Ang lahat ng iyon ay senyales ng pagtataksil na pilit kong binaliwala. Ang pagkabigla ay napalitan ng pait at ang pait ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Nakita ko ang reaksyon ni Liza. Ang kaniyang mukha ay lalong namutla. Ang kaniyang mga mata ay tila nakikita ang kaniyang sarili sa salamin. At ang nakikita niya ay isang taong puno ng kasakiman at kasamaan. Ang kaniyang katawan ay nanginginig at tila ba'y gusto niyang tumakas, gusto niyang maglaho. Ngunit wala na siyang matatakbuhan. Ang katotohanan ay naroroon na, inilalahad sa harap ng lahat. Ang lahat ng tao sa korte ay tahimik. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa video at pagkatapos ay sa akin at pagkatapos ay kay Liza. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkabigla, ng pagkadismaya. Ang ilan ay tila nagagalit, ang ilan ay tila nalulungkot. Ang kanilang mga mata ay tila nagsasabi, "Kawawa ka, Danilo." Ngunit sa gitna ng aking sakit, mayroong isang bagay na lumilitaw, isang kislap ng pag-asa. Dahil sa video na ito, ang katotohanan ay lilitaw. Hindi na ako ang masamang asawa at ama. Hindi na ako ang pabaya. Ang totoo ay ako ang biktima, ang pinaglaruan, ang niloko. Ang video ay nagpapatuloy, at ang bawat sandali ay nagdadagdag ng pait sa aking puso. Ang kanilang mga plano ay detalyado, maingat na binuo. Nag-iisip sila ng mga paraan para makakuha ng pera mula sa aking bank account para maipatupad ang diborsyo ng pabor sa kanila. Ang lahat ng iyon ay puro pera. Walang pagmamahal, walang konsensya, walang awa. Ang silid hukuman ay tila nagiging mas maliit. Ang hangin ay mas mabigat. Ang aking mundo ay gumuho na. Ngunit kasabay ng pagguho, mayroong isang bagong puwersa na nabubuo sa aking kalooban. Ang puwersa ng pagtatanggol, hindi para sa aking sarili lamang, kundi para sa aking anak, para sa aming kinabukasan. Kailangan kong lumaban. Kailangan kong ipagtanggol ang aking karapatan, ang aking dignidad, at ang aking mga pinaghirapan. Ang pangalang Marcus, na dati isang misteryo, ay ngayon ay isang simbolo ng pagtataksil. Ang ikatlong tao sa dilim na nagwasak sa aking pamilyana, nagnanais na kunin ang lahat mula sa akin. Ngunit hindi ko siya papayagan. Hindi ko sila papayagan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi ako magiging bulag. Sa pagkakataong ito, ang katotohanan ay magiging sandata ko. Sa pagtatapos ng ikalawang video, ang buong korte ay tila nalulunod sa matinding katahimikan na sinasabayan ng malakas na pagkabog ng aking puso. Ngunit hindi pa tapos si Angel. Muling pinindot ni Judge Morrison ang play buto at ang ikatlong video ay nagsimulang tumugtog. Sa sandaling ito, ang sakit, ang galit at ang pagkabigla ay umabot sa pinakasukdulan. Kung ang unang dalawang video ay nagpakita ng pagtataksil at kasakiman, ang ikatlong video na ito ay nagpakita ng isang bagay na mas masahol pa. Isang kalupitan na hindi ko kailanman inakala na magagawa ni Liza. Ang video ay nagpakita kay Liza at kasama niya si Angel. Ang setting ay sa aming sala sa bahay namin sa Quezon City. Nakaupo si Liza sa sofa at si Angel ay nakatayo sa harap niya. Sa una, inakala kong nag-uusap lang sila ng normal.
Ngunit ang mga salita ni Liza ay muling nagpatindig ng balahibo ko. Ang kaniyang boses ay malumanay, ngunit puno ng panlilinlang ng manipula. Sinusubukan niyang turuan si Angel na magsinungaling. Angel, wika ni Liza sa video, ang kaniyang boses ay tila isang matamis na patibong. Kailangan mong sabihin sa mga tao na laging late si Papa sa trabaho at hindi kanya mahal, okay? Ang mga salitang iyon ay tumarak ng direkta sa aking puso. Hindi lamang niya ako niloko, hindi lamang niya ako pinagsamantalahan, kundi ngayon, sinusubukan niyang sirain ang aking relasyon sa aking sariling anak. Sinusubukan niyang turuan si Angel na magsinungaling, na baliktarin ang katotohanan, na sirain ang imahe ko sa harap ng aming munting anghel. Ang galit na nararamdaman ko ay lumagpas sa lahat ng aking nararamdaman. Ito ay isang uri ng galit na hindi ko kailanman naranasan sa buong buhay ko. Ngunit sa kabila ng kalupitan ni Liza, mayroon ding isang boses na lumitaw mula sa video, ang inosente at matapang na boses ni Angel. Ang kaniyang maliit na boses ay puno ng pagkalito, ngunit mayroong isang matatag na pagtutol. Pero Mama, sabi ni Angel sa video, habang bahagyang nakakunot ang kaniyang noo, si Papa po, ginagawa pa rin niya po ang pancakes ko tuwing Sabado ng umaga. Ang mga salitang iyon ni Angel ay huminto sa akin. Pancakes. Isang simpleng bagay, isang maliit na detalye. Ngunit sa sandaling iyon, ang maliit na detalye na iyon ay naging simbolo ng lahat ng aking pagmamahal para sa kaniya. Ang mga pancakes na ginagawa ko para sa kaniya tuwing Sabado ng umaga ay isang tradisyon na sinimulan namin mula pa noong bata pa siya. Ito ay ang aming espesyal na oras, ang aming maliit na ritual ng pagmamahal. Ang paggawa ng pancakes ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa oras, sa presensya. At si Angel, sa kaniyang inosenteng paraan, ay ipinagtanggol ako gamit ang simpleng katotohanang iyon. Ang mga luha ay nagbabanta na bumagsak mula sa aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ito oras para lumuha. Ito ay oras para magalit, para ipaglaban ang katotohanan. Ang pagtutol ni Angel sa video ay nagbigay sa akin ng matinding pagmamalaki. Sa murang edad niya, mayroon siyang lakas ng loob na ipagtanggol ang katotohanan, na ipagtanggol ang kaniyang ama. Ang aking anak ay hindi nabulag sa mga kasinungalingan ng kaniyang ina. Ang plano ni Liza ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay isang mas malalim, mas masamang balak. Nais niyang kunin si Angel mula sa akin. Nais niyang sirain ang aming relasyon at palitan ako ng kaniyang kasintahan, si Marcus. Ang ideya na ang isang babae ay may kakayahang gawin ang ganoong kalupitan sa kaniyang sariling anak ay lubos na nakakapanggulo sa aking isipan. Ang isang ina ay dapat na nagpoprotekta sa kaniyang anak, nagmamahal sa kaniya, at nagtuturo ng kabutihan. Ngunit si Liza, sa kaniyang kasakiman at kasamaan, ay handang isakripisyo ang kaniyang sariling anak para sa kaniyang sariling kapakanan. Ang video ay nagpatuloy at narinig ko si Liza na nagsasabi pa ng iba pang bagay tungkol sa aking kawalan ng pagmamahal at kung paano ako hindi karapat-dapat bilang isang ama. Ngunit sa bawat salita, mas lalong nagiging malinaw ang kaniyang pagiging manipulatibo. Ang kaniyang plano ay ganap na malinaw. Sirain ang aking reputasyon, gawin akong masamang tao sa mata ng korte at ng aming anak, at pagkatapos ay kunin ang lahat ng aking pag-aari at ang kustodiya ni Angel. Ang lahat ng tao sa korte ay nakasaksi sa lahat ng ito. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkabigla at pagkadismaya. Ang ilan ay umiling, ang ilan ay tila nagbubulungan sa isa't isa. Ang huwes, si Judge Morrison, ay nagpakita rin ng malinaw na galit sa kaniyang mukha. Ang kaniyang panga ay mahigpit at ang kaniyang mga mata ay tila nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay puno ng halo-halong damdamin, galit, sakit, pagdududa, ngunit higit sa lahat, pagmamalaki kay Angel. Ang aking munting anghel, sa kaniyang pagiging inosente, ay naging aking tagapagtanggol. Ang kaniyang pagtutol sa kasinungalingan ng kaniyang ina ay nagpakita ng kaniyang katatagan, kaniyang katalinuhan,
at kaniyang dalisay na pagmamahal para sa akin. Ang video ay natapos na. Ang katahimikan ay muling bumabalot sa silid hukuman, ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng mabigat na katotohanan. Ang aking mundo ay gumuho, ngunit kasabay nito, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Ang katotohanan ay lumabas na, at ang kaniyang kalupitan ay nalantad. Ang malupit na plano ni Liza ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagnanais na sirain ang aming pamilya, na palitan ako, at gawing biktima ang aming anak. Ngunit sa pagtutol ni Angel, ang plano na iyon ay nabigo. At sa sandaling iyon, alam kong magbabago ang lahat. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ngayon, mayroon na akong sandata, ang katotohanan, at ang walang katumbas na pagmamahal ng aking anak. Ang pagtatapos ng ikatlong video ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa silid hukuman. Hindi lamang ako ang nagimbal. Ang lahat ng naroroon ay tila natigilan sa kalupitan ng mga napanood. Ang mga mukha ng mga tao ay puno ng matinding pagkabigla at matinding pagkadismaya. Ang ilan ay tahimik na umiling, ang ilan ay tila nagpipigil ng hininga. Ang emosyon sa loob ng korte ay napakabigat, halo-halo ang galit, lungkot at pighati. Si Judge Morrison, nakilala sa kaniyang kalmado at propesyonal na pamamaraan, ay nagpakita ng malinaw na galit sa kaniyang mukha. Ang kaniyang panga ay mahigpit at ang kaniyang mga mata ay tila nag-aapoy. Mahaba ang kaniyang naging karera sa batas, ngunit ang nakita niya ay lumampas sa lahat ng kaniyang naranasan. Sa loob ng 30 taon kong paglilingkod bilang huwes, simula niya, ang kaniyang boses ay matatag ngunit may bahid ng puot. Hindi ko pa nakita ang ganitong klasing panloloko at kalupitan. Ang ginawa mo, binibining Liza, ay higit pa sa pagtataksil. Ito ay isang pagtatangka na sirain ang isang pamilya, isang pagtatangka na gamitin ang isang inosenteng bata para sa sarili mong kapakanan. Hindi ko ito kailanman papayagan. Ang mga salita ni Judge Morrison ay umalingaw-ngaw sa silid hukuman. Ang kaniyang paghatol ay hindi lamang isang legal na pahayag. Ito ay isang moral na pagtuligsa. Ang bawat salita ay tumatak sa puso ni Liza na ngayon ay tuluyan ng gumuho ang maskara. Ang kaniyang kumpiyansa, ang kaniyang malamig na pag-uugali ay naglaho na. Napalitan niyo ng matinding galit, ng matinding puot na lumabas mula sa kaibuturan ng kaniyang pagkatao. Biglang tumayo si Liza. Ang kaniyang mukha ay pula sa galit. Sumigaw siya, "Liar! Nagsisinungaling kayong lahat! Anak na walang kwenta! Hindi ka dapat pinanganak!" Ang kaniyang mga salita ay tumama ng direkta kay Angel. Ang buong silid hukuman ay natigilan sa kaniyang pagputok. Ang kaniyang mga salita ay puno ng pagkamuhi, ng pagkadismaya, at ng pagtatangka na sisihin ang kaniyang sariling anak sa kaniyang pagkakamali. Ang eksenang iyon ay lubos na nakapanlulumo. Ang isang ina na sinisigawan at minamaliit ang kaniyang sariling anak sa harap ng maraming tao. Ito ang rurok ng kaniyang kalupitan, ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay puno ng sakit at matinding galit, ngunit kasabay nito, isang malinaw na katotohanan ang bumuo sa aking isipan. Ang babaeng ito, si Liza, ay hindi nakarapat-dapat maging ina. Ang kaniyang mga salita, ang kaniyang mga kilos, ay nagpakita ng kaniyang tunay na pagkatao. Walang pagmamahal, walang awa, walang konsensya. Ang pagmamahal niya sa pera at sa kaniyang kasintahan ay lumagpas sa pagmamahal niya sa kaniyang sariling anak. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Agad akong tumayo, lumapit kay Angel at niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kaniyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot, sa lungkot at sa bigat ng mga salita ng kaniyang ina. Ang kaniyang mga luha ay dumaloy sa aking balikat at ang kaniyang hikbi ay tila tumatagos sa aking kaluluwa. "Papa," simulan niya, ang kaniyang boses ay nanginginig. "Natakot po ako na lokohin ka ni Mama, kaya po ni-record ko lahat." Ang kaniyang mga salita ay nagpahinto sa aking paghinga. Ang lahat ng aking galit, ang aking sakit, ay biglang napalitan ng isang malalim na pagmamahal at pagmamalaki. Ang aking munting anghel, sa kaniyang pagiging inosente,
ay nagawa ang isang bagay na nagligtas sa akin. Ang kaniyang katapangan, ang kaniyang katalinuhan, at ang kaniyang dalisay na pagmamahal ay nagpatunay na hindi ako nag-iisa. Siya ang aking tagapagtanggol, ang aking kaisa-isang pag-asa. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Sinubukan kong iparating sa kaniya na hindi siya nag-iisa, na nandito lang ako para sa kaniya. Huwag kang matakot, Angel. Nandito si Papa. Hindi ka pababayaan ni Papa. Bulong ko sa kaniya habang hinahaplos ang kaniyang buhok. Ang huwes ay nag-utos na patahimikin si Liza at ipinagpatuloy niya ang kaniyang desisyon. Dahil sa mga matibay na ebidensya na iniharap sa korte at sa kalupitan ng mga plano, ang korte ay nagdedesisyon pabor kay G. Danilo. Ang lahat ng kaso laban sa kaniya ay ibinabasura. Ang kustodiya ng anak na si Angel ay igagawad kay G. Danilo. At ang lahat ng ari-arian na pinagsamahan pati na ang ipon para sa pagre-retiro ay mananatili kay G. Danilo maliban sa kaukulang bahagi na ibibigay kay Binibining Liza batay sa legal na proseso, ngunit isa sa alang-alang ang mga naging pinsala at panloloko. Ang mga salita ng huwes ay tila musika sa aking mga tenga. Hindi ito ang kumpletong tagumpay na naisip ko dahil mayroon pa ring malalim na sugat, ngunit ito ay hustisya. Ito ay ang pagpapatunay na ang katotohanan ay laging mangingibabaw. Si Liza ay binigyan ng kaukulang bahagi, ngunit ang bahagi na iyon ay mas maliit kaysa sa kaniyang pinaplano at ito ay isang pagpapatunay na ang kaniyang mga balak ay nabigo. Ang mga abogado ni Liza ay tila natigilan. Si Liza ay patuloy na umiiyak at sumisigaw, ngunit ang kaniyang mga tinig ay nawala na sa bigat ng hatol. Ang mga tao sa korte ay nagsimulang magbulungan at ang ilan ay tila nagpalakpakan, isang tahimik at maingat na pagpapahayag ng kanilang kasiyahan sa desisyon. Sa sandaling iyon, habang yakap-yakap ko si Angel, naramdaman ko ang bigat ng lahat. Ang pagtatapos ng isang kabanata sa aking buhay at ang pagsisimula ng isa pang kabanata. Hindi ito madali. Ang sugat ay malalim at ang sakit ay mananatili. Ngunit mayroon akong Angel, ang aking munting bayani, na nagligtas sa akin mula sa isang mas malaking pagkasira. Ang kaniyang katapangan ay naging inspirasyon ko. Ang kaniyang pagmamahal ay naging puwersa ko. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging bulag. Sa pagkakataong ito, ipaglalaban ko ang aking sarili at ang aking anak. Ang hatol ng hustisya ay natapos na, ngunit ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa paglalakbay na iyon, alam kong magiging matatag kami dahil magkasama kami. Ang desisyon ni Judge Morrison ay nagbigay ng isang malalim na hininga ng kaluwagan sa akin, ngunit hindi ito nangangahulugang nawala ang lahat ng sakit. Ang katapusan ng paglilitis ay isang mapait na tagumpay para sa akin. Habang inilalahad ng huwes ang kaniyang huling desisyon, si Liza ay tuluyan ng gumuho. Ang kaniyang mga hikbi ay malakas at ang kaniyang mukha ay puno ng matinding pagkadismaya at pagkabigo. Para sa kaniya, ito ay isang trahedya, isang malaking pagkatalo. Ngunit para sa akin, ito ay isang simula. Ang simula ng isang bagong kabanata na kasama ang aking anak. Lumabas kami ni Angel mula sa silid hukuman. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ang sariwang hangin sa labas ay tila naghugas ng lahat ng bigat at alikabok ng korte mula sa aming balat. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa kamay ni Angel. Ang kaniyang maliit na kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila mas maliwanag na ngayon. Hindi na naroroon ang kalungkutan at takot na bumabalot sa kaniya kanina. Napalitan na iyon ng isang kislap ng pag-asa, ng isang pag-asa sa isang bagong simula. Papa, bulong niya habang nakatingala sa akin. Tapos na po ba? Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa ulo. Oo anak, tapos na. Tapos na ang lahat ng masasamang bagay. Ngayon, magsisimula na tayo ng bago. Ang kaniyang ngiti ay tila isang sinag ng araw sa aking buhay. Ang kaniyang ngiti ay nagpaalala sa akin kung gaano siya kahalaga sa akin, kung gaano kalaki ang kaniyang ginawa para sa akin. Siya ang aking bayani,
ang aking munting bayani. Isang 7 taong gulang na bata na may sapat na lakas ng loob na tumayo para sa katotohanan na ipagtanggol ang kaniyang ama. Ang aking puso ay puno ng matinding pagmamalaki para sa kaniya. Habang naglalakad kami papalayo sa korte, ang mga alaala ng nakaraan ay tila bumalik sa akin. Ang 15 taon ng aking pag-aasawa kay Liza, ang mga pangarap na aming binuo, ang mga sakripisyo na aking ginawa. Ang lahat ng iyon ay nagtapos sa isang mapait na paraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, mayroon akong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman, ang pagmamahal at katapatan ng aking anak. Naalala ko ang lahat ng mga panahong abala ako sa trabaho, ang mga gabi na late na akong umuuwi, ang mga weekend na ginugol ko sa opisina. Ang lahat ng iyon ay para lamang sa pagbibigay sa kanila ng magandang buhay. Ngunit sa proseso, tila nawala ako sa mga mahahalagang sandali. Ang aral na natutunan ko ay malalim. Ang pera ay mahalaga, ngunit ang oras, ang pagmamahal, ang presensya, ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Hindi ko nahahayaan na maulit iyon. Ipapangako ko sa aking sarili na magiging mas kasama ko si Angel, na bibigyan ko siya ng lahat ng aking oras at pagmamahal. Ang aming bahay sa Quezon City, na dati ipuno ng kalungkutan at tensyon, ay ngayon ay magiging isang lugar ng kapayapaan at pagmamahalan. Lilinisin namin ang lahat ng bakas ng nakaraan at sisimulan namin ang isang bagong kabanata doon. Magluluto kami ng pancakes tuwing Sabado ng umaga, manonood kami ng mga cartoons tuwing Linggo, at magbabasa ako ng mga kwento para sa kanya tuwing gabi. Ang mga maliliit na sandali na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang malaking bagay. Hindi madali ang magsimula ulit sa edad na 63. May mga hamon na darating. May mga pagsubok na kailangan naming harapin. Ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Mayroon akong Angel, ang aking munting kasama, ang aking pinagmumulan ng lakas. Ang kaniyang katapangan ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang kaniyang pagmamahal ay nagbigay sa akin ng direksyon. Ang mga tao ay dumaan sa aming harapan. Ang ilan ay nagbigay ng ngiti. Ang ilan ay nagbigay ng simpatya. Ngunit ang aming mundo ay limitado lamang sa aming dalawa ni Angel. Ang aming pamilya ay nabawasan, ngunit ang aming koneksyon ay lalong lumakas. Naramdaman ko ang pagmamahal na bumabalot sa aming dalawa, isang pagmamahal na lumagpas sa lahat ng pagsubok at pighati. Ang pagkakataon na ito ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa buhay. Ang halaga ng pamilya, ang halaga ng pagtitiwala, at ang halaga ng katotohanan. Natuto ako ng isang napakalalim na aral. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok, mayroong isang pagkakataon para lumago, para maging mas matatag at para pahalagahan ang mga tunay na mahahalagang bagay. Hindi ko nahahayaan na may manakit pa kay Angel. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya, para masigurong mayroon siyang isang masayang pagkabata at isang magandang kinabukasan. Ako, si Danilo, sa edad na 63, ay magsisimula ulit. Hindi ako magiging bulag, hindi ako magiging pabaya. Ako ay magiging isang mas mabuting ama, isang mas matatag na tao. Habang papalayo kami sa korte, nakita ko ang kalangitan. Ang mga ulap ay dahan-dahang lumilipas at ang araw ay tila nagbibigay ng isang maliwanag na simula. Ang mga ibon ay umaawit at ang hangin ay sariwa. Ang lahat ay tila nagsasabi na mayroong pag-asa, mayroong bagong simula. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay isang bagong kabanata, isang bagong simula para sa mag-ama. Puno ng pagmamahal, pag-asa, at matinding pagmamalaki sa bawat isa. Ang aking munting anghel, si Angel, ay hindi lamang nagligtas sa aking buhay. Binigyan din niya ako ng bagong dahilan para mabuhay, para lumaban, at para magmahal ng buong puso. At sa aming paglalakbay na iyon, alam kong magiging matatag kami dahil magkasama kami, at ang aming pagmamahal ay walang hanggan.